Morning guys. Walang biyahe ngayon kasi strike nga ngayon. Ayan yung mga unit dito ni Busing, naka-standby na. Ayan po yung aking kabayo. Sumabay po sa strike para makuha yung peace out sa mga jeep. Sama-sama po tayo. Isang araw man lang po strike ngayon. Ayan guys, paralisado talaga. Walang jeep kahit isa. Ayan po. Dito po to sa Bicol. Ayan po, walang dumadaan. Lahat po mga service lang po ang dumadaan dito. Mga kapogi. Ayan po, malinis na malinis ang ating kalsada. Ayan. Kita natin talagang walang bumabiyahe po dito sa itong ruta po ito, loop 1, loop 2 po. Ito pong ruta ang dumadaan ditong jeep. Loop 1, loop 2. Ayan, malinis. Wala po. Ayan po, bus lang po ang dumadaan po dito sa biyaheng loop 1, loop 2. Mga kapogi. Ayan po yung mga kasama natin, mga kapogi. Mahina kahapon, tapos ngayon wala pang biyahe, gutom. Talagang strike ngayon kasi matutulog pa sila. Ayan po. Gutom ang mga driver. Bawal magbiyahe kasi nga strike. Ano masasabi mo sa strike? Ayos. Ayos daw. Ang nandyan sa kalsada yung makapalang yung mukha. Tama. Yung mga kapalang mukha nandyan sa kalsada ngayon. Very good. Ano nga manibisan mukha ito? Gutom. Gutom maabuti. Isang araw man lang strike. Mga kapugi. Ate, kuya, sasama ka ba? Ito'y ruta patungo sa mga luma na mawawalan ng hanap buhay. Hindi ka pa ba sasakay? Halika na't bilisan mo dahil ito'y last trip at huwag ka sanang mainip dahil dadalhin kita sa bulok na sistema. Sa hindi malamang namamahala at huwag kang mag-alala dahil kasama mo ko sa una hanggang sa huling ruta. Pasakay po, dyan lang sa malapit. Sa malapit lang dahil hindi ko maisip na ang aking paligid ay mawawalan ng pampasadang pampasahero, kuya. Para po, at kasabay ng aking pagpara ang paghinto ng sinasakyan ko at hindi ko aakalain sasabay din ang paghinto ng ating mundo. Nararapat nga bang tanggalin ang isa sa ating pagkakakilanlan? Hindi ba mas magandang palawakin nating tuluyan at ipakita sa iba na ito ang tatak Pinoy at may jeepney kaming ipagmamayabang? Pero bakit ganun? Parang wala nang halaga sa mga namamahala ang lahat ng iyon, na bakit parang kapag wala nang pakinabang itatapon nyo na lang na parang basura? Paano naman yung pinagkakabuhayan nila? Hindi ko lang lubusang maisip na yung kalaban din nila ay Pilipino at yung mga Pilipinong yun ay nasa itaas at may pwesto. Ganyan nga ba talaga kababa ang tingin nyo sa mga nasa laylayan? Yung tipong kabuhayan nila ay tatanggalin nyo dahil may bago ng pinapalawig na transportasyon o baka naman pera na lang ang ginagamit nyong solusyon? Teka lang muna, hindi ako nagagalit sa mga gustong mangyari ng mga nasa itaas. Hindi ako nagagalit dahil alam kong may oportunidad para sa kaunlaran ang Pilipinas. Dahil ang ikinagagalit ko lang ay ang tanggalan ng karapatan ang mga nasa laylayan, lalo na ang mga tsuper na noon palang yun na ang pinagkakabuhayan. Isipin naman sana natin ang bawat hakbang. Mga napukaw ang atensyon sa pera at pagkakakitaan ay iwasan dahil alam kong mapupunta yon sa maling proyekto ng pamahalaan. Teka, hindi pa pala bayad ang mga salitang aking inilapag. Makikisuyo lang, pakiabot naman at ikalat natin sa karamihan rutang patungo sa bulok na sistema. Sasama ka ba? Sasama ka pa ba sa sistemang kakaiba na mas pinipili ang mahal na modernong transportasyon kaysa sa transportasyon na ating nakilala ngayon? Sabihin mo, sasama ka pa ba sa sistemang walang pakialam sa ibang tao basta makasabay sa uso? Sasama ka pa ba papunta sa mga taong nangako ang bansa ay pauunlarin? Sasama ka pa ba patungo sa mga namamahala na nagbibistulang pipit bulag sa ating suliranin? Ako kasi, hindi na muling sasama sa mga taong walang aksyon. Hindi na muling sasama sa mga taong yakap-yakap tayo noong kasagsagan ng eleksyon. Teka, ikaw ba? Sasama ka pa ba?